Filipino 5, Quarter 1, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar. Lesson 2. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maibibigay mo ang kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar na mga salita sa pamamagitan ng tono o damdamin, paglalarawan, kayarian ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita. Ang Pilipinas ay mayaman sa wika. Mayroong mga pamilyar at di pamilyar na salita na naririnig sa iba at nababasa sa teksto. Ngunit may mga salitang naiiba ang kahulugan depende sa pagbigkas nito. Ano nga ba ang salitang pamilyar? Ang salitang pamilyar ay mga salitang palasak na sa iyong pandinig o lagi mo nang naririnig sa araw-araw. Ito ay madalas marinig at gamitin sa usapan. Ano naman ang salitang di pamilyar? Ang salitang di pamilyar ay mga salitang hindi mo lagi naririnig sa araw-araw. Ibig sabihin bago lamang sa pandinig mo at di kadalasang ginagamit. Maaaring maibigay ang kahulugan ng pamilyar at di pamilyar na salita sa pamamagitan ng pagbigkas nito base sa tono o damdaming ipinapahiwatig. Sa pamamagitan ng paglalarawan dito at sa pamamagitan ng pagpapasimple ng kayarian nito. Ang tono ay tumutukoy sa saloobin ng manunulat o author sa paksang kanyang tinatalakay. Ito ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig ng isang salita. Ang pagbabago ng tono ay maaaring makapagpahayag ng iba't ibang damdamin o makapagbigay ng bagong kahulugan. Ang damdamin naman ay tumutukoy sa saloobing nililikha ng mambabasa sa teksto. Ito ay maaaring tuwa, lungkot, galit, poot, takot, paghanga, pag-ibig o humaling, pagnanais, pagkagulat, pagtataka, pag-asa, kawalang pag-asa, katapangan, pangamba, pagkainis, pagkayamot, at iba pang emosyon o damdamin. Ang diin ay ang antas ng lakas ng bigkas ng salita o bahagi ng salita. May mga salita din na naiiba ang kahulugan ng isang salita na may iisang baybay, ngunit magkaiba ang diin. Tandaan lamang na maging maingat sa pagbigkas ng salita at pag-unawa nito kapag ginamit na ito sa pangungusap. Ang tambalang salita ay dalawang payak na pinagsamang salita upang makabuo ng bagong salita na nagtataglay ng panibagong kahulugan. Kapag pinagsama ang dalawang magkaibang salita, nakabubuo ng bagong salita. Tinatawag itong tambalang salita. Maaring taglay pa rin ang kahulugan ng bawat salita o magkaroon ng ibang kahulugan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nakasulat ng pahilig sa Hanay A. Unang bilang. Tama na! Ano ang kahulugan nito? Piliin ang kahulugan nito sa Hanay B. Tama! Ang kahulugan nito ay letter C, tumigil. Pangalawa, sikat siya sa klase. Ano ang kahulugan ng salitang sikat? Piliin sa Hanay B. Magaling!
Ang kahulugan ng salitang sikat ay kilala. Pangatlo, boses palaka si Manong kung kumanta. Anong kahulugan ng boses palaka? Piliin sa Hanay B. Tama! Ang boses palaka ay sintunado. Pang-apat, huwag kang maniniwala sa sabi-sabi. Anong kahulugan ng salitang sabi-sabi? Tama! Ang sabi-sabi ay tsismis. Nakakarindi ang ingay ng sigawan ng kapitbahay. Ano ang kahulugan ng salitang nakakarindi? Magaling. Ito ay nakabibingi. Pang-anim, masarap pa rin ang lutong bahay. Ano ang kahulugan ng salitang lutong bahay? Tama. Ito ay niluto sa bahay. Pang-pito, laganap ang dilim kapag walang araw. Ano ang kahulugan ng salitang laganap? Tama. Ito ay kalat. Pangwalo, bukas ang ilaw sa kwarto. Ano ang kahulugan ng salitang bukas? Magaling. Ito ay gumagana. Pangsyam, bukas pa kami magtatanghal sa paaralan. Ano ang kahulugan ng salitang bukas? Tama. Ito ay pagkatapos ng araw ngayon. At pang-sampu, mag-ipon ka ng tubig ulan. Ano ang kahulugan ng salitang tubig ulan? Tama. Ito ay galing sa ulan. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Alamin ang kahulugan ng pamilyar at di pamilyar na salita na may salungguhit sa pangungusap sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga letra na nasa kahon. Una, malayo ang lalawigang kinadestinuhan ng kanyang ama, kaya napilitan silang mangupahan ng bahay doon. Ang salitang nakasalungguhit ay kinadestinuhan. Ayusin ang nakagulong letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Tama! Ang kahulugan ng kinadestinuhan ay pinagdalhan. Pangalawa, hindi na makasasapat sa amin ang kinikita ni Itay kung sa kanya pang bulsa manggagaling ang pamasahe. Ang nakasalungguhit na salita ay kinikita. Ayusin ang mga letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Tama! Ang kahulugan ng salitang kinikita ay sinisweldo. Pangatlo, kailangan magpangkat-pangkat kayo kung ibig ninyong gumaan ang gawain. Ang salitang nakasalungguhit ay gumaan. Ayusin ang nakagulong letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Tama! Ang kahulugan ng salitang gumaan ay dumali. Pang-apat, malayo sa kabisera ng lalawigan ang aming bahay. Ang salitang nakasalungguhit ay kabisera. Ayusin ang mga ginulong letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Tama! Ang kahulugan ng salitang kabisera ay kapital. Pang-5, ang paglipat ng tirahan ang naging pasya ni Kuya Carding. Ang salitang nakasalungguhit ay pasya. Ayusin ang mga ginulong letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Magaling! Ang tamang sagot ay desisyon. Pang-6, may magandang punto ang kanyang katwiran. Ang salitang nakasalungguhit ay katwiran. Ayusin ang ginulong letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Magaling! Ang kahulugan ng salitang katwiran ay dahilan. Pang-7, kaagapay ng punong barangay ang mga kagawad sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa pamayanan. Ang salitang nakasalungguhit ay kaagapay. Ayusin ang mga ginulong letra sa loob ng kahon
upang maibigay ang kahulugan nito. Magaling! Ang kahulugan ng salitang kaagapay ay katulong. Pangwalo, ayon sa pananaliksik, ang langis na itinapon mula sa pabrika ang sanhi ng mabahong amoy. Ang salitang nakasalungguhit ay pananaliksik. Ayusin ang mga ginulong letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Magaling! Ang kahulugan ng salitang pananaliksik ay pag-aaral. Pangsyam, tinanaw ni Joselito ang kanyang munting hardin. Ang salitang nakasalungguhit ay tinanaw. Ayusin ang mga ginulong letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Magaling! Ang kahulugan ng salitang tinanaw ay pinagmasdan. At pang-10, espesyal ang buko pie na gawa ni Aling Carla. Ang salitang nakasalungguhit ay espesyal. Ayusin ang mga ginulong letra sa loob ng kahon upang maibigay ang kahulugan nito. Magaling! Ang kahulugan ng salitang espesyal ay natatangi. Para naman sa pagsasanay bilang 3, maaring matukoy ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng tono o damdamin. Kung minsan, naiiba ang kahulugan depende sa damdamin ng pagpapahayag nito. Ilan sa mga damdamin ang galit, takot, pangamba, awa at iba pa. Ibigay ang kahulugan ng bawat salitang may salungguhit sa pangungusap. Bigkasin ito na may damdamin o wastong tono at unawain. Una, palimos po, ang palaging sinasabi ng mga batang nasa lansangan na walang makain. Ang nakasalungguhit na salita ay palimos. A. Nangunguha ng pagkain. B. Nangungulit sa pagkain. C. Nanggugulo para sa pagkain. D. Nanghihingi ng pagkain. Ano ang kahulugan ng salitang palimos? Tama! Ang kahulugan nito ay letter D, nanghihingi ng pagkain. Pangalawa, hanep, ang galing niyang maglaro. Ang salitang nakasalungguhit ay hanep. A. Mahusay. B. Madali. C. Maganda. D. Mabilis. Ano ang kahulugan ng salitang hanep? Tama! Ito ay letter A, mahusay. Pangatlo, huwag mong saktan. Ang salitang nakasalungguhit ay huwag. A. Minsan. B. Dapat. C. Bawal. D. Palagi. Ano ang kahulugan ng salitang huwag? Magaling! Ito ay letter C, bawal. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Basahin ang bawat pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar. Una, siya ay nasasabik na dumalo sa piging sapagkat kaarawan ng aking lolo Tino. Ang salitang nakasalungguhit ay piging. Ano ang kahulugan ng salitang piging? Tama! Ito ay salo-salo o handaan. Pangalawa, sasakay sila sa malaking salipawpaw upang mas mabilis na makarating sa probinsya. Ang salitang nakasalungguhit ay salipawpaw. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ito ay eroplano. Pangatlo, kasama ko ang nakatatanda kong kapatid na tulog mantika habang nasa biyahe. Ang salitang nakasalungguhit ay tulog mantika. Ano ang kahulugan nito? Magaling! Ang kahulugan nito ay malalim na pagtulog. Pang-4, humahango siya nang makapasok sa bahay dahil sa pagmamadali. Ang salitang nakasalungguhit ay humahangos. Ano ang kahulugan nito? Magaling! Ito ay habol ang hininga. Pang-5,
Kulay ginto ang mga kubyertos na pinagamit para sa mga bisita. Ang salitang nakasalungguhit ay kubyertos. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ito ay kutsara at tinidor. Pang-anim, masaya niyang iniabot ang kanyang regalo. Ang salitang nakasalungguhit ay iniabot. Ano ang kahulugan nito? Tama, ito ay ibinigay. Pang-pito, bigla na lang may talipandas na nanggulo sa kasiyahan. Ano ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit? Magaling, ito ay hindi mapagkakatiwalaan o mapangahas. Pang-walo, nasindak ang mga bisita sa kaguluhan kaya sila ay nagtayuan. Ang salitang nakasalungguhit ay nasindak. Ano ang kahulugan nito? Magaling! Ang salitang nasindak ay natakot. Pang-siyam, nabasag ang paso na nasa kanilang lamesa. Ang salitang nakasalungguhit ay paso. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ito ay lalagyan ng halaman. Pang-sampu, biglang narinig ang pito ng pulis kaya umalis siya agad. Ang salitang nakasalungguhit ay pito. Ano ang kahulugan nito? Tama, ito ay bagay na hinihipan. Tandaan, ang salitang pamilyar ay mga salitang palasak na sa iyong pandinig o lagi mo nang naririnig sa araw-araw. Ito ay madalas marinig at gamitin sa usapan. Ang salitang di pamilyar ay mga salitang hindi mo lagi naririnig sa araw-araw. Ibig sabihin bago lamang sa pandinig mo at di kadalasang ginagamit. Ayan mga bata, nasagutan nyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!